Nang marinig ni Noli ang sinabi ni Lando, nagwika naman siya ng, "Oo, Lando, bukas na bukas tutungo sila Goyo at Leroy dito. Kaya't alam niyo na ang magaganap. Kaya't magpahinga na tayo." Wika naman niya dito. Ilang minuto pa ang makalipas matapos nilang maubos ang tubang iniinom nila. Nagpasya naman noon ang ilan nilang mga kasama na sila'y magpapahinga na. Maliban lang kila Manong Duming, maigi pa nitong sinuri ang mga pangontrang nakabaon sa buong paligid ng bahay. Nang mapagtanto ng dalawang matanda na wala namang nangyayaring kakaiba, nagpasya na rin itong matulog na. Kinabukasan, agad namang nakita ni Noli ang mga pagdating nila Goyo. Dala-dala ang mga panlaban nitong mga tandang. Bungad kaagad nito sa kanya "Par, mas okay ata kung ang dalhin mong mga tandang ay yung nanggagaling na lahi kila Omar." Wika ni Goyo sa kanila habang inilapag sa lupa ang mga manok nitong dala. "Bakit naman, par? Mga dayo ba ang makakaharap natin?" Sagot naman ni Noli rito. "Oo, par. At sabi ng taga-bayan na kilala ng punong barangay, gusto raw subukan nila ang mga panlahi mo. Kaya't sinasabi kong sa araw na ito, darating tayo kasama ang grupo mo." Nang marinig nila ang isinangguni nitong si Goyo, tila ba mas lalo silang nasabik para masilayan ang nasasabing mga taong naghamon sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas na nga sila ng baryo nila Noli para bumaba ng bayan. At habang naglalakbay sila, sakay-sakay ng mga kabayo, panay lang naman ang pag-uusap nila. "Par, kamusta naman yung mga lakad nyo nung nagdaang mga araw? Batid kong napapalaban na naman kayo Tanong sa kanya ni Goyo. At nang marinig ni Noli ang sinabi nito, patawa-tawa lang naman siyang sumagot dito ng, "Tama ka. Kamunti ka na ngang nadali itong si Buning." Kaya't nang mabanggit ni Noli ang mga bagay na yon, usap-usap naman ang buo nilang pangkat ukol sa mga nangyayari. Sa paglipas ng mga oras, nadapo na nga sila sa nasabing sabungan. Nang makita nila ang sabungan na yon, sasabi mong pang big time yon. Dahil sa mga may kayang tao na nadapo doon. Masipat sila ng mga bata-bata ng pinunong barangay. Kaagad naman sila nitong kinamayan. Saka pinapwesto sila sa isang lugar na wala gaanong mga tao. Habang may kausap sila Goyo, sila Noli naman at ng pangkat niya, panay lang naman ang pagmamasid sa mga manok na nadala-dala ng mga mananabong doon, na masasabi mo, hindi talaga yun basta-bastang panabong lang. Ilang minuto pa ang makalipas, kaagad naman silang tumungo sa isang lugar na tinatawag na ulutan. Ito yung malawak na pwestong ang tanging mga tao lang ang naroroon ay ang nagdala-dala lamang ng mga panlabang manok. Nang masipat ng mga sabungerong naroroon ang kanilang mga dalang manok, halos naman sila pinag-agawa ng mga ito, lalo na nung makita nito ang dalang manok ni Danilo. Ang akala kasi ng mga ito, porke nanggagaling pa sila sa bundok, mahina na ang mga panlaban nila. Dahil hindi na uso ang mga gamot sa mga manok panlaban sa lugar ng bundok. At ang unang kumasa sa mga yon sa kanilang grupo ay sila Goyo at Leroy. Magamat walang mutyang tangan ang mga ito, buo ang loob nitong makipagsabayan sa mga big time. Dahil ang balahibo ng mga manok na kanilang dala ay naaayon din sa panahon ng buwan.
kung kailan humahalo ang mga sagisag nito. Bukod sa estilong yun nila Guyo, hindi rin sila basta-bastang kumasa lamang na hindi tumingin sa kalabang manok. Kapag lumaban din kasi sila sa kulay ng mga manok na pinapanigan din ng panahon, mahihirapan silang mananalo sa laban. Kaya't ang makakalaban nila, maigi nilang inuusisa ang bawat katangian ng manok. Ang napili noon nilang kalabanin ay ang isang magmamanok na sikat sa lugar ng Bacolod. Magamat tingin ng mga tao hindi makakasabay ang manok nila Guyo doon, hindi pa rin sila umatras. Dahil sa paniniwala ng mga ito, kahit anong klaseng manok pa yan, kung naayon sa iyo ang panahon, mapapatumba mo pa rin ito. Sa pagsapit ng oras para magharap na ang mga panlaban nila Guyo, halos naman walang taong pumanig sa pangkat nila Nuli. Dahil nakatuon ang mga namumusta sa katangian ng manok na ilalaban sa Rueda. Par, papanig kami sa iyo. May tiwala kami sa mga alaga mo eh. Wika ni Nuli pati na ang buo nilang grupo. Habang sina Manong Duming at Mang Carpio, panay lang din sa kanilang pagkukunyaring normal na tao dahil alam ng mga ito na merong nakakubli sa lugar na yon na mga nilalang na may mga lihim na aral pagdating sa kasamaan. Ilang minuto pa ang makalipas, nagpasya ang pangkat nila Nuli. Napatungan pa ang pusta nila Guyo dahil hindi talaga ito makapantay sa salapi ng kalaban. Hindi pa sana matuloy ang sagupan, nagpasya pa nung umatras na lang ang panig nila Guyo. Subalit ang kalaban nila noon, hindi buto sa kanilang plano. Kaya't ang nangyari, nagbungat ang kalaban nila na ihulog sa lugruhan ang pusta. Kumbaga, 100,000 sa kalaban. Sa kanila naman, ipapalagay lang natin sa 70,000. Nang malaman ng pangkat ni Nuli ang kasalukuyang pusta, doon nila napagtanto na talagang kumpiyansa ang mga ito sa mga manok nila Guyo. Habang nasa loob ng ruweda sina Guyo at Leroy, ang buong pangkat naman ni Nuli, nasa labas lang yon habang pinagmamasdan ang laban na yon. Paghudyat ng sentensyador para bitawan na ang mga manok, kaagad namang binitawan ng magkabilaang panig ang mga pambato sa lupa. Doon nakita ng pangkat nila Nuli ang ginawa ni Guyo bago ilapag sa lupa ang manok nito. Naghagis yun ng isang dakot na lupa doon sa ruweda na kinuha mismo sa lugar ng sabungan. Paniniwala kasi ng mga ito, kung tagabayan ang makakalaban mo, doon ka rin kumuha ng lupa para mawala ang mga tinataglay na swerte ng kalaban. Paglapag ng malagintong kulay ng manok sa kalaban, kaagad naman yung sumugo doon sa manok nila Guyo. Kaagad yung nagpakawala ng sunod-sunod na palo na para bang sanay na yung pumatay sa kalaban sa bawat sangkaan nito. Dahil batak sa alaga ang mga manok sa farm, kaya't hindi noon nakaporma ang manok ni Guyo. Subalit kahit ganun pa man, pinipilit pa rin ng manok na yon na sabayan ang kalaban. Ang akala nga noon nila Nuli, tuluyan ang matatalo ang panig ni Guyo. Subalit sa hindi malamang dahilan, nasipat noon ang pangkat nila Nuli ang pagtakbo ng kalabang manok. At hindi kalaunan, natumba na lang yon habang nangisay sa kinatumbahan nito. Kaya't ang nangyari, yung nagkumpula ng mga tao sa kalaban, grabe ang pagkadismaya sa sinapit ng kanilang sinusuportahan. Nang masilaya ng pinunong barangay ang laban na yon, wala naman yung imik habang maya-maya pa,
bigla yung nawala sa paningin nila Noli at Danilo. At hindi nila alam kung saan yun nagpunta. Paglabas nila Goyo sa entablado, kaagad namang sinalubong nila Noli ang paglabas nito. Kaibigan, pwede ba nating matingnan tong manok mo? Wika ni Danilo doon kay Goyo paglapit nito. Wala namang problema yon kay Goyo, kaya't hinawakan na nitong si Danilo ang manok para tingnan ang katawan nito. Pagtingin nito sa katawan ng manok, nakita nitong ang hinliliit lang ng manok ang nagalusa ng konti. Kaibigan, may ginagamit ka ba rito? Bulong ni Danilo kay Goyo. Nang marinig ni Goyo ang sinabi nito, ngumisi lang naman yon habang nakatitig kay Noli. Wala naman kaibigan. Sadyang nasundan ko lang lahat ang mga proseso na itinuro sa akin ng lolo ko. Sagot naman ni Goyo sa kanila. Maya-maya pa, lumapit naman si Manong Duming habang nag-uusap sila. Manong, tingnan mo itong si Goyo. Kakarating pa lang, may buwena mano na. Wika naman ni Noli rito. Si Manong Duming naman, umikot ito sa kanilang likuran habang hit-hit nito ang tabakong nasa bibig nito. Maging ito man, napahanga sa kaibigan ni Noli dahil kahit wala itong mga gamit, marami yung pamamaraan. Dahil sa pagkapanalo nitong si Goyo, doon na nagsilabasan ang mga pinaghinalaan nila Noli. Ilang minuto pa ang makalipas. Habang nasa isang tabi sila, may nasipat silang 5 kalalakihang may hawak na mga tandang papalapit sa kanila. At ang isa dito ay ang pinunong barangay. Nagpaiwan ito sa isang banda na kung hindi makita nila Noli. Subalit kahit nagkubli pa ito, hindi ito makakatakas sa pangatlong mata ng mga antingero. Doon nila napagtanto na hindi basta-basta ang mga alagad ng kapitan. Ang mga dala-dala nitong mga manok ay nagtataglay ng dugo ng mga engkanto, habang ang 4 na lalaking may katandaan na, mga mambabarang na may kanya-kanyang abilidad na tinatangan. Dahil sa mga napapansin nila Noli, nagdadalawang isip naman sila kung kakasa sila dito kung sakaling hamonin sila nito. Maya-maya pa, biglang lumabas sa kabilang banda ang punong barangay habang nakangising lumapit sa kanila. Patawa-tawa pa itong nagsalita habang ipinakilala sila Noli sa 4 nitong mga bata. Ang alam siguro ng pinunong barangay, hindi na mataan nila Noli ang totoong pagkatao ng mga alagad nito. Pinili naman nila Noling magmaang-maangan para hindi sila mahalatang alam na nila ang mga kaharap nito. Pinakilala ng punong barangay ang 4 na bilang magagaling na breeder sa bayan at sa larangan ng sabong. Subalit hindi nun nila lubos akalain na hamunin sila nito ng harap-harapan para masubukan umano ang mga manok nitong si Danilo. Harap-harapan din itong pinakita sa kanila ang kalambiging gagamitin dito sa tare. Dahil sa mga nasilayan ng pangkat nila Noli, bigla naman noong nagiba ang simoy ng hangin. Dahil sa pagkasa nila Noli sa hamon na yon, humahalakhak naman sa kakatawa ang pinunong baryo, saka tumalikod na parabang iniinsulto sila nito. Mabilisan nung inilabas ni Noli ang mga gamit niya na hindi nalalaman ng mga nakakarap niya. Pasimple niyang inalog ang bertod ng bubuyo para gisingin ito, dahil mapapalaban na naman ito.
Nang maikarga na niya ang mga sandatang gagamitin niya sa tandang, pinalapit naman siya ni Mang Carpio para kargahan ito ng sabulag sa kaliwa, para kung sakaling magawang mabasag ng kalaban ang gagawin niya, akalahin ng kalaban na may tangan siya sa kaliwa. Kapag mangyari yon, walang pag-asa ang kalaban na mabasag ang mga sabulag niya. Pagharap ni Noli sa ruweda, nakita niya ang inkantong manok na makakalaban ng kanyang tandang. Nag-aangil ang nilalang na yon na para bang pinasukan ng demonyo ang katawan nito, pang nakatitig sa kanyang hawak na manok. Nang malaman niya ang uri ng nilalang na makalaban ng kanyang tandang, kaagad naman niyang kinausap ang ermitanyo sa pamamagitan ng isipan. Kaya't sumentro noon ang ermitanyo sa kanyang likod para magsisilbing harang, dahil kung sakaling banatan siya ng mga ito, madali lang niyang matandaan. Hello mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna ang ating video. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo at babasahin natin sa next video. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, mag-like naman kayo at mag-subscribe. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo. Magandang araw mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Ang kwento na ito ay nangyari sa totoong buhay. Karanasan ito sa kaibigan ni Tatay Alo na itago na lang natin sa pangalang Noli. Nangyari ito noong 2002, Bacolod Negro. Itong mga panahon na ito, isang breeder ng mga manok itong si Noli na may mga iba't ibang lahing manok na kung tawagin ay American Game Fowl. At hindi lang yan. Itong panahon na ito, kasalukuyang kilala siya sa buong Bacolod na bilang isang bantog na mananari. At isa ang kanyang farm, may pinakamataas na bilang ng mga manok na nagpapanalo. Mapadirbi man o baryo-baryong laban, palagi siya ang kinukuhang tagatari ng mga manok. Kung kaya't dahil sa kanyang kakayahan na yon, maraming mga sabungerong dumikit sa kanya para maambunan sa taglay niyang swerte. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi niya dito, agad naman itong isinangguni kay Mang Carpio ang mga nakalap nitong impormasyon. Sa paglapit niya sa ruweda, ay ang paggalaw naman ng dalawang lalaking makakalaban niya. Kaagad hinubad ng mga ito ang saguba ng tari doon sa kanilang tandang, saka pumwesto sa gitna. Kitang-kita noon ni Noli ang umaapaw na kapangyarihan ng dalawang lalaki na kanina pa niyang nasisipat. Nang masipat niya ang ginawa ng kalaban, agaran din naman ang pagtanggal niya sa bayna ng tari. Paghudyat ng sentensyador, agad naman niyang inilapag ang manok na puno ng mga usal sa katawan. Paglapat ng mga paa ng manok ni Noli sa lupa, nasipat naman niya ang pagsugod ng inkantong manok papunta sa kinaroroonan ng pambato niya. Nakakapangilabot ang itsurang bumabalot dito sa hindi malamang dahilan. Paglapat ng pangmaytare sa kalaban ng kanyang pambato, nagulat noon si Noli dahil tumagos ang tari nito sa katawan ng manok niya. Kaya't ang nangyari, kitang-kita niya ang pagtagas ng dugo sa tinamong sugat nito. Alam niyang hindi gumagana ang mga usal na ipinabaon niya dito dahil nagawa yung masugatan ng kalaban. Sa ilang sandali pang lumipas,
Kitang-kita naman niya ang pagkadihado ng manok sa kaharap nito. Nang tumilapon ito sa harang na ginawang dingding ng ruweda. Sa sandaling yun, maigi naman niyang pinakiramdaman ang kilos ng dalawang lalaki na may-ari ng tandang. Napansin niyang wala naman itong binitawang mga usal. Kaya't doon niya napagtantong taglay ng manok ang abilidad nito. Walang ano-ano. Kahit dihado na sa sabayan ang pambato niya, dali-dali naman niyang pinalitaw ang mga anino na minsan na niyang sandata kapag hindi na niya maunawaan ang tanga ng kalaban. Pagkabigkas niya ng mga usal para tawagin ang mga anino, ang manok ni Nuling na puno ng mga malubhang sugat, bigla yung napahinto. Nang maramdaman ito, ang aura ng mga anino ng bubuyog. Dahil sa ginawa ni Nuli, nagulat noon ang dalawang bata-bata ng kapitan. Nang masipat nito, animoy nawala sa katinuan ang manok na nakaharap sa pambato ni Nuli. Palo ito ng palo pero wala namang tinatamaan. Hanggang sa ang kayang harang sa ruweda ang napagdiskitahan ng manok na para bang hindi na nito nasilayan ang kalabang naghihingalo na. Dahil sa pagkalito ng manok sa kalaban, tinititigan niya ng maigi ang manok niya nang nakaluhod na lang dahil sa dami ng tama nito. Magamat natawag na niya ang mga kasanggang anino, hindi pa rin magawang makaganti ng pambato niya. Dahil nga ang pisikal na katawan ng manok niya na puro na yun tama. Dahil sa mga nangyayari, hindi noon mamayaw sa kakasigaw ang mga tao na nagsasabing tuluyan ng patayin ang manok ni Nuli. Pero laking gulat nitong si Nuli nang umakbay sa kanya si Mang Carpio habang pasipol-sipol. Nang ginawa yun ng matanda, maniwala man kayo o sa hindi, yung kaninang manok niya na animoy namamatay na, bigla yung tumuwid ng tayo habang nakatitig sa kalaban. Pagsugod ng kalaban, walang ano-ano, kaagad nitong sinalubong ang papasugod na manok nang siyang dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Pagbagsak nun sa lupa, hindi na yun gumagalaw pa. Nang damputin yun ng taga-karyo, nakita nitong wala na yung buhay. Kaya't ang nangyari, natalo pa niya ang kalaban at nang akmang kukunin na niya ang manok niya, sinabihan siya ni Mang Carpio na huwag kunin ang bihag na yon dahil hindi yun ordinaryong manok. Ilang sandali pa, dahil sa pagkapanalo ni Nuli, hindi naman buto doon ang punong baryo. Kaya't nagsasagawa ito ng pangalawang sultada at sinabihan siyang gumamit ng ibang tandang para muling lumaban. Bagamat nanalo ang kanyang manok na inilaban, paglabas niya ng ruweda, binawian din ng buhay ang manok. Paglabas niya, nagwika naman si Guyo sa kanya ng, "Par, mukhang malalim yata ang tama nitong manok mo ah." Pero kahit papano, nagawa niyang mapanalo ang laban na yon. Wika sa kanya ni Guyo habang iniusisa nito ang manok na walang buhay. Ang sagot naman niya rito ay, "Okay lang yan par, ganun talaga ang laban paminsan-minsan." Sagot naman niya rito. Maya-maya pa, lumapit naman sa kanya si Danilo habang galing ito na nakipag-usap sa makakalaban nilang muli. "Nuli,
Ang sabi nung punong barangay, nakahanda ka na ba raw? Dahil isasalang na raw nila sa gaffing yung manok nila. Wika ni Danilo paglapit nito. Nang marinig ito ni Noli, nagwika naman siya ng, "Pakisabi lang kaibigan ha. Huwag silang mag-alala. Lalabang muli tayo. Sila naman ang may gusto niyan, di ba?" Sagot niya rito habang sinisinyasan si Manong Duming na lumapit sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya, tinanong naman niya ito kung dapat pa ba silang lumaban doon. "Oo, iho. Ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko sa'yo, mamayang gabi, may magaganap na namang kakaiba." Nang marinig ni Noli ang sinabi nito, nagtataka naman siya kung bakit ganon ang sagot nito. "Bakit, Manong? Ano bang napapansin mo?" Tanong niya rito. Hindi noon sumagot ang ermitanyo. Bagkus pinalapit pa nito si Mang Carpio. "Iho, yung pinonong baryo mismo ang nag-utos sa mga mambabarang na yan na lumabang muli sa atin. At yung inaakala nating kapitan ng barangay ay grupo ng mga antikristong nagpakalat ng kanilang paniniwala." Wika nito sa kanya. Dahil sa mga inilhad ni Mang Carpio, bigla naman siya nung kinalabutan nung marinig niya ang katagang antikristo. Sa isip-isip niya, kapag hindi magustuhan ng makalaban nila ang kanilang gagawin, paniguradong magkakaroon na naman ng madugong labanan. Lalo na ang grupong antikristo. Dahil bago ito pinalakbay sa lupa ng mga demonyo, pinapabaunan ito ng napakatinding kapangyarihan para kaharapin ang mga alagad ng Diyos na haharangin yon. Nang mga sandaling yon, mas pinili na muna nilang wag munang pansinin ang mga bagay na yon para mabigyan niya ng pansin ang laban nila sa Rueda. Matapos nilang pag-usapan ang mga bagay na yon, muling kumuha ng isang tandang si Danilo para gagamitin nila Noli sa laban. "Kaibigan, sa tingin mo ayos na itong nakuha ko?" Wika ni Danilo sa kanya habang hawak-hawak ang manok. Kaagad niyang inilagay dito ang mga gamit, kagaya ng tari, pati na ang sinulid na punong-puno ng mga karga. Matapos nilang gawin ang mga bagay na yon, sa pagkakataong ito, pinasama na niya si Danilo sa loob ng ruweda para ito'y magtanggal ng bayna sa tari. Pagpasok nila sa loob, muli na naman nilang nakita ang dalawang mambabarang habang inaantay ang kanilang pagpasok. Pagkakita nito sa kanilang dalawa, kumunot naman ang noo ng isa sa mga yon na para bang hindi nito nagustuhan ang pagsama-sama nilang dalawa. Maya-maya pa, nasipat noon ni Danilo ang punong baryo na may binubulong sa magiging sentensyador ng laban na yon. Hindi nila alam kung ano ang pinag-usapan ng mga yon, pero alam nilang na hindi maganda ang inilahad nito. Maya-maya pa, bigla naman silang tinawag ng sentensyador para punasan daw ang tare ng kanilang gamit. Subalit paglapit ni Noli dito, bigla naman siyang napatras ng bahagya nang marinig niya itong magsalita ng, "Mga Ginoo, kung gusto nyo pang umuwi sa inyo, ipapatalo nyo ang pambato nyo sa laban na ito. Kung hindi baka ngayon, hindi na kayo makakalabas pa ng buhay."
Wika nito sa kanila habang nanlilisik ang mga mata. Nang marinig nila ang sinabi ng sentensyador, halos hindi naman makapagpigil dito si Danilo. At akma na sana nitong batuhin ng tigalpo ang lalaki nang bigla niya itong pinigilan. Shh! Kalma ka lang. Hayaan mo lang sila. Mamaya mo na yan ilabas yung nararamdaman mo. Wika naman ni Noli kay Danilo. At ilang saglit pa, binitawan na nga ang mga manok. Pagsalpukan ng dalawang pambato, pareho naman yung nakailag. Subalit sa mga sumusunod na mga sangkaan, doon na unti-unting napansin ni Noli ang pag-iba ng kilos sa manok ng kalaban, na para bang kinukontrol ito ng kung anong mahika. Kapag piniling lumipad ng pambato ni Noli, kaagad yung nakukuha ng kalaban. Kaya't sa bawat sangkaan nito, palaging nabibitay ang kanya sa ere. Maya-maya pa, biglang natigilan silang dalawa ni Danilo nang may nagsiuslian sa lupa na mga espiritual na baging at dali-daling pumulupot sa paa ng manok niya. Nang masilayan nilang dalawa ang pangyayaring yon, doon nila napagtanto na ginamitan yun ng kalaban upang mapaparalisa ang pambato nila. Sa gayoy madali lang nila na matatalo ang panig nila Noli. Subalit matapos makita ito ni Noli, napangisi naman siya dito habang pinakawalan ang mga usal na ipinabaon niya sa tari ng manok niya. Nang kumakawala na doon ang mga sumpang pinakawala ni Noli, ang mga baging naman noon at pumasok sa sistema ng kanilang pambato, bigla yung nagsisibalikan sa lupa na para bang mga uod yung napasok. Para wakasan na ang laban na yon, kagad niyang pinalabas ang mga anino. Kayo't gano'n na naman ang nangyari. Hindi noon lubos maunawaan ng mga tao kung bakit gano'n ang estilo ng paglaban ng manok ni Noli.